Bago maisyuhan ang arrest warrant, pinalutang pa ng Justice Secretary na inalok daw ng 100 milyong piso ang 8 inmate para bawiin ang pagtestigo laban kay Senadora Laila de Lima. Saksi, si Lia Manyalak del Castillo. Sir, yung nag-offer ba kapartido ni Senator de Lima? Kapartido. Kongresistang taga Laguna raw ang unang tinukoy ng Justice Secretary na nag-alok ng pabuya sa 8 high-profile inmates para baligtarin ang pagdawit nila kay Senadora Laila de Lima sa umano'y bilibid drug trade. Ang alok, 100 milyong pisong cash para sa 8 at kalayaan nila. Hindi malinaw kung paanong palalayain ng kapartido umano ni de Lima ang 8, lalo't wala naman silang kapangyarihang gawin ito. Pinatawagan dun sa isang contact nila. At hindi inmate. So binigay yung telepono and then tinawagan and then the cell phone was nasa speakerphone. Narinig nung 8. Dinireject nung 8. Maya-maya pa, direkta nang idinawit si de Lima sa alok di umano. It was repeated this morning and the offer allegedly came from de Lima. Sa halagang 100 milyong piso, lalabas na 12.5 million pesos ang makukuha ng bawat isa sa 8 inmate. Mas malaki pa ang alok daw ni de Lima sa umano'y ibinibigay ng ilang taga-bilibid para sa kanyang kampanya maliban kay Herbert Colango. Yan ay kung pagbabatayan ng testimonya ng mga inmate sa Kamara noong 1 taon. Kung may ganong kalaking pera umano ang kampo ni de Lima, hindi malinaw kung bakit kinailangan pa niyang humingi ng mas maliit na pera sa mga inmate. It has to be verified, but since it came from the SOJ, from the Secretary of Justice, then apparently it has some credibility. Tumanggi na raw ang mga inmate sa alok. Tinatakot pa yung 8. Meron pang nakot. Ano daw mangyayari, sir? Paano pananakot? Gustong ipapakidnap daw yung kanilang mga relatives. Ikinalungkot ng Liberal Party ang wala raw basihang aligasyon. Sabi naman ng Senadora, very outrageous and outlandish. Hindi ko papatulan yung ganyang katawa-tawa na naman na claim. Ang hilig-hilig talaga mag-invento. ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Sa punto pong ito, makakausap natin Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Secretary Aguirre, magandang umaga po. Si Ivan Merina po ito. Good morning, Ivan, and good morning din sa iyong mga viewers, listeners. Secretary, umaalma po yung kampo ni Senadora de Lima dahil sa umano'y hindi pagsunod sa proseso at tila pagmamadali sa paglabas ng arrest warrant dahil ngayong araw pa lang daw po dapat idadinggin yung kanilang motion to quash. Your reaction to this, Secretary? Hindi po tama yon. Yung pong mga motion to quash nila, hindi yan makakatagabal sa pag-determine at pag-issue ng warrant of arrest, pag-determine ng probable cause at warrant of arrest. Napakadali po sa judge na mag-issue ng warrant of arrest sa kasong yan ni Secretary or Senator de Lima sapagkat wala po siyang isinubmit na counter affidavit. Sa madaling salita po, doon sa dokumentong isinubmit or review ng judge to determine the existence of probable cause ay simple lamang po. Dalawa lamang po ang nag-affidavit doon, si Ragos at saka si Ablem. Na sinasabing nag-deliver sila ng 10 milyong piso, 2 times na tig 5 milyon. Ngayon, ang determination po ng probable cause, nire-review po ng judge yung lahat ng mga dokumentong isinubmit during the preliminary investigation. Doon po sa preliminary investigation, hindi po nag-submit ng counter affidavit si Senator de Lima. Wala po siyang isinubmit kahit anumang countervailing evidence para labanan yung aligasyon laban sa kanya. Nag-determine lamang po siya na mag-submit lamang siya ng tinatawag nating legal points, yung sinasabi niya na ang may jurisdiction sa kaso ay ang ombudsman at hindi DOJ. Maliban doon, wala po. Alam naman po natin na binasura yan yung kanyang legal opinion na yan ng Court of Appeals nang hindi mag-issue ng TRO. So are we saying, hindi po, sandali lamang po yan. In 2-3 hours, kayang-kaya ng judge ngayon na mag-determine the existence of probable cause. Ngayon, kung yung pong nakaset na ngayong umaga, hindi po yung nangangahulugan na hindi maaari mag-issue ng warrant of arrest. Sapagkat yan po yung Biyernes pa, 1 linggo na po yan. Isang araw, ilang oras lamang, madidetermine ng judge ang existence of probable cause. So are we saying, Secretary, the Senator did not do enough para i-oppose po itong kanyang nakabinbing pag-aresto? She did not exhaust
all remedies. Tama po. At yun ang napakalaking blunder na it's a huge blunder na nakumit niya at ng kanyang mga abogado. Okay. Ang dapat pong ginawa niya, nag-submit siya ng counter affidavit. Sinasabi niya doon, halimbawa, paragraph 1, ito pong kasong ito ay dapat dismiss sapagkat ang may jurisdiction ito ay ombudsman. Apo. Tapos doon sa pangalawa o sa susunod ng mga parako, ay dapat sinabi niyang, assuming for the sake of argument na may jurisdiction ng DOJ, dapat din pong ibasura ang kasong ito sapagkat tinatanggihan ko po ito. Ito po ang aking mga katuwiran at itong aking pong mga dokumentong susubmit. Wala pong ganun. Pero mukha nga po hindi niya kinikilala yung... On the question, on the legal point. Mukhang hindi niya nga po kinikilala yung jurisdiction ng korte. Anyway, ang ilang grupo po tulad ng Amnesty International ang sinasabi, si Senadora de Lima daw ang kauna-unahang political prisoner sa ilalim ng Administrasyong Duterte, and the senator claimed as much. Reaction po ninyo dito, Secretary? Hindi po tama yan. At yan ay masyadong bias yung Amnesty International yan, yung Human Rights Watch na yan. Ba't mo sasabihin na si Senator de Lima ay isang biktima ng political persecution? Samantalang hindi naman political itong kasong ipinahil sa kanya. Wala pong politika dyan sa kasong ipinahil ng DOJ kay Secretary de Lima o kay Senator de Lima. Ito po ay iyang pangangalakal niya ng droga, hindi politika. Droga po ito. At malayong-malayo ang sinasabi niyang ito may politikang involved. Alam na, tingnan lang po ninyo, kung maalala ninyo yung ating hearing dyan sa House of Representatives, kitang-kita mo kung anong ginawa niya sa Bucor. Naglalagay niya, pinayagan niya yung mga magtayo ng kubol dyan, ng kwarto, lalong na kay Peter Ko at saka yung kay JB Sebastian, mas maganda pa sa 5 rooms ng 5-star hotel. O, anong nangyari? Di talagang nagkaroon 70 to 75% ng droga sa buong Pilipinas, diyan po niluluto. O diyan tinatransak sa loob ng bilibid. Secretary, may dagdag na tanong po si Igan. Good morning po, Secretary. Hi, good morning, Igan. Opo, bilang senadora, no, representante ng mga tao dyan sa Senado, pwede ba siya mag-demand? Huwag siyang pusasan o kung saan man siya ikulong? O sinasabi na iba na no one is above the law, Secretary? Totoo po yan. At siya mismo ang nagsabi niya nung isang linggo lamang. Hindi po ba ako'y kanyang tinitira doon sa binibigyan ko raw ng special privileges yung mga high-profile inmates na nakakulong sa AFP detention cell dito sa Camp Aguinaldo. So, ang sinasabi niya, hindi dapat bigyan ng special privileges yung mga taong yan. So, kung yun ang kanyang kampanya, then she should not be asking any special privileges for herself. So, anong plano sa kanya, Secretary? Pantay-pantay po kasi yan eh. So, anong plano sa kanya? Ano po? Anong plano sa kanya, Secretary? Saan siya dadalhin? Hindi ko po alam. Ang mayroon pong sole discretion dyan Korte. ay ang korte. Ang korte. Kaya dapat dyan, halimbawa, arestuin siya ngayon, pupunta po siya doon sa Muntinlupa. Doon siya dadalhin. Ngayon, tinanggihan. Yan ay very clear yan at sa mga balita na tinanggihan ni Senator de Lima na ayaw niyang tanggapin yung PNP detention cell dyan sa Camp Crame, ganoon din po sa AFP. So, ang mangyayari dyan, it will be the Muntinlupa City Jail ang nakalaan sa kanya sapagkat yan ay lahat ng cases sa Muntinlupa ay kung mayroong pinakukulong dyan ay dun sa Muntinlupa City Jail. Okay. Secretary, ito sinasabi ng ilang mga supporter niya, kung hindi ito politika, aarestuin na siya kahapon. Gaano naman ka-verified daw yung impormasyon na nagtangka siyang suhulan ito mga high-profile inmate para bumaliktad sa nauna nilang testimonya laban kay De Lima? Napakalakas po niyang kunyan. Napakalakas po ng ebidensya dyan. As a matter of fact, the NBI has already begun investigating it. And nakatapos po sila kagabi kay Herbert Colanco, kay Magleo, kay Durano. Natapos na po yan at talagang papailan namin itong mga involved dito, yung isang dating senador at yung isang current congressman. Congressman. At yan po ay ginagawa nila
At gusto nilang mangyari ay yung i-retract or bawiin itong high profile inmates na ito, ang kanilang salaysay laban kay Secretary De Lima. Pwede bang, Tapos sa... Secretary, pwede bang umaaksyon itong dalawang ito nang hindi alam ni De Lima? Pwede po, pero nung kinabukasan po, ang ginagamit na nung isa sa naglalakad na tanggapin itong 8 ito, ay ang ginamit na nilang pangalan ay yung kay De Lima na. De Lima na. Opo. Taga saan po yung dating senador? Taga rito po siguro sa Metro Manila, pero hindi ko alam kung talagang dito sa Metro Manila. Pero kamag-anak po yan nung isa sa asawa ng mga high-profile inmates. Kamag-anak ng asawa. Kaya kamag-anak po ng asawa. Yung congressman Kaya naman, tinawagan niya yung, taga saan distrito? Tinawagan niya yung asawa na kung pwede sagutin noong pag tumawag yung congresswoman. Oo. Yung congressman ho, taga saan? Taga Laguna po. Laguna. Opo. Palagay ko, pinangalanan na po yan. Secretary, si Rhea po ito. Bakit ayaw niyo po pangalanan? Kasi mahirap yung sinasabi ng mga tao na baka nag-iimbento na naman ng kwento. Kasi kahapon, hindi pa nag-umpisa ang pagkuha ng statement. Tapos na po yung 3. So tapos na po, pwede nang pangalanan? Hindi ko pa lang po nakikita, pero kung may kasi nabutatan ng madaling araw ng pagkuha eh. Sek, pangalanan nyo na. Well, ito po, ang senador ay si dating senador Jambi Madrigal. Aha. Ang congressman ay si Linlin Alonte. Okay. So, Congresswoman. kumpirmado hong nag-aalok ho sila ng 100 million pesos kada high-profile inmate? Ganun ho ba? Hindi kada. Hahatiin. Sa kanilang 8. Hahatiin. Tigta 12 million. Oh. So, ang sabi nila, kinakailangang i-retract nila ang kanilang mga salaysay para before the anniversary of El Chapao Revolution at bukas, at gagamitin lang yan para tumawag ng maraming tao, and then they will hold their own people power. At kung magtagumpay daw sila, pakakawalan silang 8. Yan ang pangako sa kanila. isasampay kaso kina Senadora Madrigal at Congress Alonte. Ano? Kailan po isasampay yung kaso laban naman sa dalawang ito? Anytime. Tinatapos Anytime. lamang. So, anytime. pwedeng arrestuhin din sila? Hindi. Magkakaroon muna ng preliminary investigation. Oo nga po. Katulad. Opo, pwede. Secretary, anong ebidensyang hawak natin laban kay Madrigal po at kay Alonte? Well, yung pong pagtawag ni Congressman Alonte ay in-speakerphone po nila para marinig ng lahat ng inmates, at nandun din, nakinig din yung mga SAP. So statement ng SAF at mga inmates po mismo ang magpapatunay, ganun ho ba? Yun ang nakakinig dun sa speakerphone, yung pag-alok. At ito, kasama rin dito yung isang abogado. Yung abogadong nagsasabi na pinayagan ko raw na magkaroon ng mga special privileges yung sa AFP. Nandiyan po, inalok din ni Attorney Alvin Herrera Lim, si Kulangko. Siya mismo nag-alok. Kaya papailan din po natin ang kaso yan. Okay po. Maraming salamat po, Secretary. Okay, thank you. Diyan, Secretary Vitaliano Aguirre, sisikapin po naming makausap si dating Senadora Jambi Madrigal at maging si Congresswoman Alonte ng Binyan. Opo. At maging si Senadora Laila De Lima, pinipilit din po naming tawagan hanggang sa mga oras na ito. Kaugnay ng napipintong pag-aresto kay Senador Laila De Lima, kumuha po tayo ng update mula sa Senado, mula kay Jam Sisante. Jam? Nakikita niyo ho ngayon dito sa Senado, kanino yung nagbigay ng maikling pahayag itong si Senador
Leila de Lima, kaugnay nga ho na nakatakdang pag-aresto sa kanya ngayong araw matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Muntinlupa RTC at sinasabi ho na alas 10 daw ho ng umaga pero sinasabi din naman ng mga tauhan ng CIDG na alas 8. So kanina ho lumabas na sa kanyang tanggapan itong si Senador Leila de Lima na nagpalipas ho ng magdamag sa kanyang tanggapan dyan sa Senado at sa nakikita ho natin ngayon mukhang papalabas itong si Senador Leila de Lima, yun yung pinaka-stairs dyan ho sa tanggapan ng Senado. Maikli lang yung binigay niyang pahayag dito sa mga miyembro ho ng media na magdamag ng nagbantay mula pa ho sa kanyang tahanan dyan sa Parañaque hanggang sa siya ay lumipat dyan sa Senado kagabing bago alas 10, ano? Dahil nga po sinasabi na gusto sana niya na magpalipas ng magdamag sa kanyang tahanan para makapiling muna niya ang kanyang mga mahal sa buhay bago yung kanyang nakatakdang pag-aresto ngayong araw nito. Pero kagabi nga, bago mag-alas 10 ng gabi o mga alas 10 ho ng gabi ay nagpunta ho siya dyan sa kanyang tanggapan sa Senado. Kumuha tayo ng update mula sa Senado. Nandiyan ang kasama nating si Jam Sisante. Jam? Yes, Susan, ngayon nga, hinahabol natin si Senador Leila de Lima na bumaba na para harapin yung arresting team mula doon sa CIDG. Bago siya bumaba, nagbigay siya ng maikling pahayag kung saan sinabi niya na handa na nga raw siyang harapin yung kanyang arresting team at nanindigan siya na inosente siya. Na kahit kailan daw ay hindi siya tumanggap ng drug money mula sa mga inmates sa Bilibid at mula raw siya pinrotektahan na drug lord. Sabi ni de Lima, isang karangalan na makulong daw para sa kanyang prinsipyo, para sa kanyang pinaglalaban na pagtutol niya doon sa mga paglabag nga raw sa karapatang tao dito sa Duterte administration. Sa ngayon, kasama niya kanina si LP President at Senador Kiko Pangilinan at yung staff niya, di ba po mga taga-suporta. At ngayon inaabangan natin yung paglabas ng convoy na dala si Senador Leila de Lima. Jam, so sa pagharap niya ngayon sa arresting team, ibig sabihin nito tuloy-tuloy na yung pag-aresto sa kanya. Saan siya dadalhin? May balita ka na ba kung saan siya dadalhin pagkatapos ito? Yes, Susan, based on the information from the Senate Sergeant at Arms, dadalhin siya sa Camp Crame. At sa pagkaka-inform daw sa kanya, mukhang sa PNP Custodial Center si Senator de Lima dadalhin. Medyo magulo lang ngayon. Dahil ngayon, medyo magulo lang ngayon dahil napasok na siya ngayon dito sa sasakyan. So, sino kasama niya ngayon na pupunta dyan sa Camp Crame para doon sa, ang tinatawag dyan parang booking process, ano, siyempre. Yes, Jam. Yung nakikita ho natin ngayon yung mga miyembro ng mga media na nag-antabay nga ho at siyempre nagsumusubaybay dito nga ho sa pangyayari ito ang pag-aresto dito kay Senadora Leila de Lima na nagpalipas ho ng magdamag dyan sa kanyang tanggapan sa Senado. At mula dyan, pagtapos ng kanyang maikling pahayag ngayon na lumabas siya sa kanyang opisina, ay tumuloy na ho siya. Nakikita natin sinasakay na siya sa isang coaster. At itong coaster na ito ang maghahatid dito sa Senadora patungo dyan sa Camp Crame kung saan sinasabi na mukhang dyan ho siya i-detain. Ano? Dyan ho siya ikukulong sa PNP Custodial Center matapos yung gagawin sa kanyang booking process. So, ang mga kasama ho dyan sa coaster na yan na maghahatid sa Senadora ay itong mga tauhan po ng CIDG. So, from there, ay bibiyahe sila. So, siguro mamaya, malalaman natin kung siya ba mula dyan sa gagawin mga booking process, ay dadali na agad-agad dito sa PNP Custodial Center. Balikan natin si Jam, ay naka-standby pa rin ba dyan? O si Von? Malaman natin kung ano pa yung mga nagiging development dyan sa Senado. Ayan, nakikita na ho natin yung coaster o minivan, itong pagsasakyan sa kanya. Ito yung, hindi tayo nagkakamali, ito yung parang, yes, Jam? Yes, Susan, sorry. Kanina medyo magulo lang yung media kaya naputuloy yung ating linya din at nagkakatulakan. Pero ngayon, na-pull out na nga mula sa Senate. Dito yung coaster kung saan dala nga si Senador Leila de Lima at susubukan din natin siyang sundan. Kanina nakita na mukhang meron siyang kasamang staff. So, papunta sila ngayon sa Camp Crame. Inaasahan na ibubuk nga siya doon at sabi nga ni Senate Sergeant at Arms Palahadza, mukhang doon sa ikukulong sa PNP Custodial Center. Oo, Jam, ito ba, ibig sabihin technically arrested? Anong ibig sabihin nun?
Yes, Susan, technically arrested na talaga siya ng CIDG. Pero lang mga dadaan ng procedures dating doon sa Camp Crame. So nakaalis na. Sino ang kasama niyang umalis dyan? Maliban kay Senador De Lima, may kasama ba siyang lawyer o mga miyembro mga kasama niya sa partido? Well, De Lima, Susan, magulo lang talaga pero nakita natin parang meron siyang kasamang dalawang staff members. So, ayun. Pero ikukumpirmahin natin later kung meron pa bang ibang kasama, kung meron bang mga susunod doon na para magbigay suporta. We're assuming also na accompanied din siya by her lawyer, Susan. Okay, maraming salamat, Jam Sisante, mula po dyan sa Senado. Samantala, ako naman po si Susan Enriquez. Magandang umaga po. Balis daw ang pag mo. Camera pababa! Camera pababa! Bababa na po ako dito sa Senado at haharapin ko na po yung team ng CIDG na magsusunod sa akin. Oh, yung mic ko to! To, mic! So, sasama na po ako sa kanila voluntarily. Baba, camera pare! Nananalig po ako sa mahal na Diyos na malalampasan ko rin po lahat na ito. Nasa bandang huli, lalabas po ang katotohanan at makakamit ko po ang justisya. Katulad po ng palagi kong sinasabi, pinuulit po ngayon, inosente po ako, wala pong katotohanan, bawang kasinungalingan, ang mga pinaparatang po nila sa akin na ako ay di umano ay nakinabang sa droga, di umano tumanggap sa drug money, di umano ay nag-cuddle o nag-protect ng mga drug convicts. Bawang po, kasinungalingan, yan. Lalabas po ang katotohanan sa tamang panahon. Kung sa tingin po nila ay mapapatahimik po nila ako, kung sa tingin po nila ay hindi na po ako lalaban dun sa mga pinaglalaban ko, lalo na sa katotohanan, sa katarungan, laban sa mga araw-araw na pagpatay at mga iba pa na mga panggigipit, paniniil, itong Rehimen Duterte. Karangalan ko po na ako'y makulong dahil sa mga pinaglalaban ko po. Pagdasal nyo lang po ako. Senator, what is your message to President Duterte? Tara na, kababa na tayo.
Nakatulugan ko pa yung thesis mo. Nagising ako 6:30, saka ako nalabas alas 6 na ako tinatay. Kaya dyan si Bernard pala. Hindi tumatapos si Bernard pala. Okay lang po ba? Sir, huwag lang ba? Next one.